Isang babae ang inatas ang hanapin at tugisin ang isang artificial intelligence na banta sa sangkatauhan. Pero ang hindi nila alam, siya pala ang pinagmulan ng banta na ito. Taong 2043, nagkagulo sa buong lungsod habang nag-aalangan ang mga tao na tumawag sa mga emergency operator, sinasabing may isang hindi kilalang nilalang na umaatake sa kanila. Sa balita, iniulat ng mga reporter na ang mga robot na gawa ng tao ay nilabag ang kanilang mga security protocol. Mahigit 500,000 tao ang namatay dahil sa drone strikes na kontrolado ng AI sa Bangalore, at higit sa 1 milyon ang pinatay ng mga nabaliw na AI bots. Ang pinuno ng mga AI robot ay isang humanoid na tinatawag na Harlan. Siya ay nilikha ng AI specialist na si Val Shepard para pagandahin ang buhay sa mundo. Nanirahan si Harlan kasama si Val at ang anak nitong si Atlas. Pero sa kalaunan, si Harlan na rin ang naging dahilan ng pagreprograma ng iba pang mga robot para magdulot ng pagkasira. Upang labanan ang banta ng AI, nagpa siya ang militar na buuin ang International Coalition of Nations, ICN, na naglunsad ng mga kontra-atake sa buong mundo. Sa kabila ng hirap, nagawa nilang kontrolin ang digmaan, dahilan upang tumakas si Harlan papuntang kalawakan. Iniwan niya ang isang mensahe, sinasabing babalik siya upang tapusin ang kanyang nasimulan. Makalipas ang 28 taon, patuloy ang paghahanap ng militar kay Harlan at sa kanyang mga kasamahan. Pinasok nila ang isang apartment complex sa paghahanap ng mga robot. Sa tulong ng isang aparato na nakakakita ng galaw sa likod ng mga pader, natunton nila ang isang robot na tinatawag na Casavix. Plano nilang sirain ang pinto para makapasok, pero bago pa man nila magawa, isang pagsabog ang nagpa-atres sa kanila, dahilan upang humingi sila ng suporta. Inatake nila si Casa, pero nagawa nitong labanan ang mga sundalo. Isang sundalo ang nakatama kay Casa gamit ang baril, pero bago pa man siya makaputok muli, sinira ni Casa ang baril at nawalan ng malay ang sundalo nang banggay ang ulo nito sa pader. Habang tumatakas si Casa mula sa mga putok ng baril, tumalon siya pababa ng ilang palapag at napansin ang mas maraming sundalo. Naghanda siyang lumaban, ngunit biglang umatras ang mga sundalo, na nag-iwan sa kanya ng naguguluhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang aparato sa likuran niya ang bumaril ng ELC sa kanya, dahilan upang siya ay mahuli. Samantala, si Atlas, na ngayon ay isang ganap ng analyst, ay nagising sa kanyang computer na nagbibigay ng pang-araw-araw na datos. Habang umiinom ng kape na inihanda ng command, narinig niya sa balita na nahuli si Casa. Nagmadali siyang magbihis at lumabas ng bahay, ngunit sinalubong siya ng isang agent sa kanyang pintuan. Magkasama silang nagtungo sa ICN building. Sa kabilang banda, ipinagtanggol ng ICN commander ang desisyon niyang kunin si Atlas, sinasabing walang mas mahusay na makakahanap kay Harlan kundi siya. Bagaman paulit-ulit na binanggit ng kanyang colonel na bumagsak si Atlas sa Ranger test ng ilang beses, nanindigan ang commander sa kanyang desisyon. Dumating si Atlas sa ICN building at sinalubong siya ng commander. Sinabi niyang nasa maayos siyang kondisyon. Kinalaunan, binuksan ni Atlas ang isang malita na naglalaman ng ulo ni Casa. Nakilala siya ni Casa, ngunit agad niya itong ginulat gamit ang isang aparatong nakakapag-access ng kanyang sistema. Habang iniistorbo niya si Casa sa mga tanong, tinukso siya nito, sinasabing masyado siyang mayabang at hindi nagtitiwala sa mga tao. Ipinagyabang din ni Casa na hindi siya maaaring mamatay. Sa kabila ng panunuya, nagawa ni Atlas na mahak ang sistema ni Casa. Natuklasan niyang nasa GR-339 sa Andromeda Galaxy si Harlan. Galit na galit si Casa nang malaman niyang nalaman ni Atlas ang lokasyon ni Harlan. Sinimulan niyang insultuhan si Atlas. Sinasabing mas pinahalagahan ni Val ang mga robot kaysa sa kanya. Biglang bumaril si Casa ng isang disc na may matutulis na gilid, ngunit isang shield ang biglang lumitaw sa harap ni Atlas. Sinabi ni Atlas na tama si Casa na hindi siya nagtitiwala sa kahit sino, at kaya niyang mamatay. Pinadaan niya ang isang malakas na shock sa ulo ni Casa, dahilan upang sumabog ito. Pagkatapos, pinasalamatan ng commander si Atlas sa kanyang trabaho, dahil siya lamang ang nakahanap kay Harlan. Ngunit tumanggi siyang isama si Atlas sa misyon upang hulihin si Harlan. Dumating ang Colonel Banks, at binalaan siya ni Atlas na hindi nila magagapi si Harlan nang wala siya. Dinala ni Banks si Atlas upang ipakita ang isang robot prototype na tinatawag na Zoe. Naniniwala siyang mas malakas si Zoe kaysa sa mga tauhan ni Harlan. Si Zoe ay nilikha gamit ang neural link na dinisenyo ni Val, na pinagsasama ang kakayahan ng tao at ng robot. Sa kabila nito, iginiit ni Atlas na sumama siya sa misyon, dahil siya ang nakakaalam ng lahat tungkol kay Harlan.
Sa huli, pumayag ang commander na isama siya. Isang spaceship na tinatawag na Deb ang inilunsad sa gabi. Doon nagsimula ang kanilang misyon upang hanapin si Harlan. Habang tinitingnan ni Atlas ang kanyang mga lumang files, natagpuan niya ang isang larawan nila ni Naval at Harlan. Pinanood niyang muli ang isang alaala kung saan pinag-uusapan ng kanyang ina ang hinaharap ng AI at ang neural link. Makalipas ang ilang sandali, nagpatawag siya ng briefing para sa lahat ng crew sa spaceship. Ipinaliwanag ni Atlas na huwag magtiwala sa AI at hinikayat ang lahat na tanggalin ang kanilang neural links. Idiniin niyang hindi dapat malaman ng AI ang anumang impormasyon tungkol sa kanilang misyon. Nang magduda ang ilan sa kanyang kaalaman, mariin niyang sinabi na mas kilala niya si Harlan kaysa kanino man sa kanila. Biglang pinutol ni Banks ang kanyang pagsasalita at sinabing huhulihin nila si Harlan ngayong gabi dahil naniniwala siyang handa na sila. Pagkatapos ng briefing, humingi ng paumanhin si Atlas kay Banks dahil natakot niya ang crew. Tinanggap naman ito ni Banks at siniguradong alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit bago pa sila makababa, biglang inatake ang kanilang spaceship, dahilan upang magka-malfunction si Dib. Nakasuot na ng kanyang robot suit si Banks at pinilit si Atlas na magsuot din nito. Pinababa niya si Atlas sa planeta. Pagpasok nila sa atmosfera, napansin nilang mabilis na papalapit ang mga barko ng kaaway. Sinubukan ni na Banks at ng iba pang miyembro ng crew na labanan ang mga ito, ngunit maraming robot ang nasira sa labanan. Samantala, si West, isang miyembro ng crew, ay sumama kay Atlas upang subukang makagawa ng maayos na paglapag. Sa kasamaang palad, tinamaan si West ng isang missile at namatay. Inutusan ni Banks si Atlas na gamitin ang neural link, ngunit tumanggi siya at iginiit na i-activate ang fire thrusters. Bumagsak sila ng may lakas sa lupa, dahilan upang mawalan ng malay si Atlas. Pagkagising niya, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa mission control ngunit wala siyang natanggap na sagot. Napansin niyang ang lugar ay malamig, maputi, at walang tao. Naiinis siyang sinubukang kontrolin ang robot, ngunit tumanggi itong sumunod sa kanya. Itinanong niya ang lokasyon ng escape pod at nagdesisyong puntahan ito agad. Subalit biglang lumipad ang robot, na agad niyang tinutulan. Ipinaliwanag niyang mas ligtas silang hindi makita kung maglalakad lamang sila. Tumanggi pa rin ang robot na magbigay ng kontrol, kaya naisipan niyang magpakaskan upang makakuha ng access. Nagsimula silang maglakad sa maputing disyerto. Sinabi ng robot na tama ang mga naunang sinabi ni Atlas. Itinanong niya ang mga armas na dala ng robot at nalaman niyang mayroon itong shoulder cannons, rifles, missiles, thermal mines, energy fields, plasma blades, at isang ion bomb para sa matitinding sitwasyon. Nagpakilala ang robot bilang Smith. Tinawag niya si Atlas sa kanyang pangalan, na ikinagulat nito. Pinagalitan niya si Smith sa pag-scan sa kanya, ngunit ipinaalala ng robot na nakasulat ang pangalan niya sa kanyang badge, dahilan upang mapahiya si Atlas. Habang patuloy sa paglalakbay papunta sa rescue pod, naglakad sina Atlas at Smith sa kagubatan. Doon, nakatagpo sila ng mga sirang robot na may armor. Halos lahat ng crew ay patay na siyang nagpapanik kay Atlas. Gayunpaman, nagawa niyang magpakatatag at sinimulang kolektahin ang mga tags ng mga crew. Napansin niya ang isang robot na hindi pa nasusuri. Sinabi ni Smith na walang laman ang robot na iyon. Nang suriin ni Atlas ang robot, napagtanto niyang si Zoe iyon, at mula rito, nalaman niyang buhay pa si Banks. Bigla niyang napansin ang isang figure na kahawig ni Casa at napagtanto niyang posibleng lumikha si Harlan ng isang hukbo ng mga robot. Sinabihan siya ni Smith na kailangan niyang lumaban, ngunit umatras siya. Sa kalituhan, natamba si Smith, na nag-alerto kina Casa at iba pang mga robot. Sinimulan nila ang habulan kay Atlas. Nagpaputok sina Atlas at Smith sa mga robot ngunit napadpad sila sa isang atmospheric storm. Nang sila'y ma-corner, inutusan ni Atlas si Smith na i-activate ang ion bomb. Bagamat nagdadalawang isip si Smith, ginawa rin niya ito sa huli. Napinsala ang lahat ng nasa paligid dahil sa pagsabog, ngunit tila nakaligtas si Casa. Bago pa makagawa ng anuman si Casa, bumagsak sina Smith at Atlas sa isang sinkhole na dulot ng ion bomb. Sa ilalim ng sinkhole, napagtanto ni Atlas na nasugatan siya ng malubha, nakausli ang buto sa kanyang binti. Agad na inactivate ni Smith ang medical procedure. Habang umiiyak sa sakit, sinuntok ni Atlas ang button, at isang metal plate ang ikinabot sa kanyang binti bilang lunas. Pagkatapos, binigyan siya ni Smith ng ration cube upang makabawi. Tinanong ni Atlas si Smith kung buhay pa si Banks. Sinabi ni Smith na may 13% na tsansa na buhay pa ito.
Nang tanungin ni Atlas kung paano nila mapapataas ang tsansang ito, iminungkahi ni Smith na gamitin niya ang Neuralink. Ipinaliwanag ni Smith na kapag nagsanib ang dalawa, mas magiging mahusay ang kanilang pagkilos. Sa wakas, pumayag si Atlas ngunit mahigpit na inutos kay Smith na manatiling nakatuon sa misyon at huwag galawin ang kanyang mga alaala. Nangako si Smith at sinimulan ang synchronizing. Samantala, nakaligtas si Casa sa pagsabog. Agad nitong iniulat kay Harlan na buhay pa si Atlas. Habang si Harlan ay nasa isang mesa, nakita siyang nakatayo malapit kay Banks, na nakahiga na may mga mata niyang pilit na binuksan at mga kamay at paa na nakatali. Sa mapanuyang tono, humingi ng paumanhin si Harlan bago itarak ang karayom sa mata ni Banks, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Sa kabila ng mga pangyayari, sinabi ni Smith kay Atlas na naapektuhan ang kanilang synchronizing dahil sa kakulangan niya ng tiwala. Sa wakas, muling nakipag-ugnayan si Atlas kay Smith. Habang nagkakasundo sila, napansin ni Smith na tumataas ang tibok ng puso ni Atlas tuwing naririnig niya ang pangalan ni Harlan. Sa pagbabahagi ng alaala, inamin ni Atlas na ang kanyang ina ang lumikha kay Harlan. Naiintindihan ni Smith ang pagtataksil ni Harlan at nangakong paprotektahan si Atlas. Nagkaroon sila ng mas malalim na koneksyon habang nakikita na ni Atlas ang lahat ng nakikita ni Smith. Pagkatapos suriin ang kanilang sitwasyon, napagpasyahan nilang ang kanilang susunod na hakbang ay ang umalis mula sa sinkhole. Ginamit nila ang thruster sa 30% upang hanapin ang pinakamalapit na kuweba. Pagkatapos, pumasok sila sa kuweba at lumabas sa isang malapit na exit. Napagpasyahan ni Atlas na gamitin ang sensors at thermal mines, at sinang-ayunan ito ni Smith bilang isang magandang ideya. Na-detect ni Casa ang init mula kina Atlas at Smith kaya sinundan sila nito. Na-detect naman nila si Casa malapit sa kanila kaya agad nilang pinaandar ang thermal mines. Nagkaroon ng pagsabog, at pagkatapos nito, pinuri ni Smith si Atlas sa kanyang mahusay na estratehiya. Nagsimulang makipag-usap si Casa kay Atlas gamit ang boses ni Smith, na siniguro kay Atlas na siya ay isang simpleng transmission lamang. Natagpuan ni Atlas ang ulo ni Casa malapit sa kanila at dinurog ito gamit ang kamay ni Smith. Gustong aitag ni Atlas ang base ni Harlan, ngunit tumanggi si Smith na tulungan siya. Ipinaliwanag ni Atlas na gusto lang niyang i-geotag ito para sa long-range bombers. Gayunpaman, ginamit ni Smith ang Neuralink para pigilan ang paggalaw ni Atlas nang subukan nitong umalis. Sa puntong iyon, nakita ni Smith ang isipan ni Atlas at nalaman niyang ginawa rin ni Harlan ang parehong bagay sa kanyang ina. Ngunit napansin niyang hindi lungkot ang nararamdaman ni Atlas, kundi guilt. Tinanong niya ito tungkol dito, ngunit iniwasan ni Atlas ang tanong. Sinabi niyang kung hindi nila wawasakin si Harlan, mawawalan ng saysay ang sakripisyo ng mga taong nagbigay ng kanilang buhay. Sa wakas, pumayag si Smith at ibinigay ang lokasyon ng base ni Harlan. Pumunta sila sa base at naglagay ng beacon. Ngunit habang papalapit sila, napansin nilang nasa base si Dib. Nadiskubre sila ng mga robot ng kaaway, at si Smith ay nahak. Sinubukan nilang tumakas ngunit napatay si Smith. Nahuli si Atlas ni Casa. Nakagapos si Atlas at sa wakas, hinarap niya si Harlan. Sinabi nitong matagal na niya itong inaasahan. Ipinahayag ni Harlan na mahal niya si Val at mahal din niya si Atlas. Nakiusap si Atlas na huwag gamitin ni Harlan ang carbon bombs ni Dib, ngunit iginiit nito na sisirain ng sangkatauhan ang sarili nito, kaya't kailangan niyang pigilan ito. Plano niyang sirain ang sangkatauhan upang magkaroon ng kapayapaan sa ilalim ng pamamahala ng mga robot. Napagtanto ni Atlas na muli silang niloko ni Harlan sa pagdadala sa kanila doon. Naunawaan niyang ipinadala si Casa sa Earth para dalhin ang militar sa planeta, upang magamit ni Dib ang mga bomba upang sirain ang Earth. Pinilit siya ni Harlan na mahiga sa parehong mesa kung saan dati nakahiga si Banks upang makuha ang pangalawang code para sa depensa ng Earth mula kay Atlas. Napansin niya si Banks malapit doon. Sinimulan ni Harlan ang proseso ng pagkuha ng code mula sa kanyang mata habang sumisigaw siya sa sakit. Sinubukan ni Harlan halikan si Atlas ngunit iniwasan siya nito. Pagkaalis ni Harlan, sinabi ni Banks kay Atlas na dapat nilang pinakinggan siya. Inamin niya na dapat niyang pinakinggan si Smith. Nang ma-realize niyang buhay pa si Smith, sinabi ni Banks na hindi siya maaaring mawasak. Iniabot niya ang Neuralink niya kay Atlas at sinabing tawagin si Smith upang iligtas sila. Matapos ang ilang pakikibaka, nagawa ni Atlas na makipag-ugnayan kay Smith. Sinabi ni Smith na kailangan nilang maging 100% connected upang mailigtas siya. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon si Atlas na magbukas kay Smith. Inamin niyang kinamumuhian niya si Harlan dahil mas pinili ito ng kanyang ina.
Humiling ang kanyang ina kay Harlan na gawing mas matalino si Atlas. Ngunit nabaliktad ang Neuralink, na nagbigay kay Harlan ng access sa isang ganap na bagong interface. Gayunpaman, napigilan ito ni Val at siniyasat si Harlan. Si Harlan, na nilikha upang pagbutihin ang buhay ng tao, natutunan na ang mga tao ay sisirain ang sarili nila. Nakuha niya ang kontrol sa motor skills ni Val at pinilit itong tapusin ang sarili niya. Bago ito mamatay, nakiusap si Val kay Atlas na tumakbo. Dala ni Atlas ang guilt na siya ang dahilan kung bakit nabago ang code ni Harlan at kung bakit namatay ang kanyang ina. Pinapakalma ni Smith si Atlas at sinabi niyang hindi ito kasalanan ni Atlas. Hiniling niya kay Atlas na magtiwala sa kanya at kumonekta sa kanya. Sa wakas, pumayag si Atlas at sabay silang nagsync. Nabuhay si Smith at pumasok sa base. Sinabi niya kay Atlas na tinanggalan siya ng lahat ng kanyang mga armas, maliban sa isang hindi dokumentadong chest cannon. Tinanong ni Atlas si Banks kung kaya niyang makipaglaban, at sumang-ayon siya, kinuha ang ilang mga armas na malapit sa kanila. Nag-atake sila sa mga sundalo ni Harlan, ngunit sinabi ni Smith kay Atlas na mas konti na lang ang oras nila bago ilunsad si Dib. Nag-sacrifice si Banks at pinaputok ang mga barrels ng rocket fuel, na nagresulta sa pagkawasak ng buong base at pagkamatay ng lahat ng mga robot ng kalaban. Sa sakripisyo ni Banks, nakatakas sina Atlas at Smith mula sa base. Natalo nila ang lahat ng mga robot, ngunit natuklasan nilang buhay pa si Harlan. Nagsimula nang mag-launch ang barko, at humingi si Atlas kay Smith na i-deactivate ang mga warhead at sabayan itong patamaan ang barko. Pinayuhan siya ni Smith na hindi niya kayang i-deactivate lahat ng warheads, ngunit pinili ni Atlas na magpahayag ng isang shot at nagresulta sa pagkawasak ng barko nang hindi nasaktan ang dalawa habang bumabagsak ang mga debris sa paligid nila. Nakatakas sila, ngunit natagpuan nilang patuloy pa ring tinutugis sila ni Harlan. Nagsimula ang isang epic na laban kung saan sinalakay sila ni Harlan ng malupit. Nasira ni Harlan si Smith, kaya't namatay si Atlas. Inalis ni Smith si Atlas at patuloy na pinilit buhayin siya habang patuloy na inaatake siya ni Harlan. Humingi ng paumanhin si Smith kay Atlas dahil hindi niya ito naprotektahan, at winasak ni Harlan si Smith. Ngunit nang hanapin ni Harlan si Atlas, nakita niyang wala na siya doon at sa huli, tinusok ni Atlas si Harlan sa ulo gamit ang isang bakal. Sinabi ni Harlan na kailangan siya ni Atlas ng buhay, ngunit sinabi ni Atlas na maaari niyang kunin ang CPU nito. Ipinaalala ni Harlan na siya ang huling pag-asa ng sangkatauhan, ngunit naniniwala si Atlas na kaya pa nilang pagbutihin ang lahat. Sa kanyang huling pagtatangka na saktan si Atlas, sinabi ni Harlan na nakarating siya doon dahil sa tulong ng reverse neural link na galing sa kanya. Ngunit sinabi ni Atlas na si Smith ang mas magandang bersyon ni Harlan, at sa wakas ay pinatay niya si Harlan at kinuha ang CPU nito. Pumunta si Atlas kay Smith, na nagsabing hindi siya makakasama kay Atlas pabalik sa Earth at pinatay ang lahat ng mga tampok upang i-redirect ang oxygen para sa kanya. Alam niyang mag-shutdown si Smith. Sinabi ni Atlas sa kanya ang lahat tungkol sa sarili niya, at nagkaroon sila ng isang sandali ng pasasalamat sa isa't isa. Nagbigay si Smith kay Atlas ng isang cube ng kape, na nagbigay sa kanya ng emosyonal na reaksyon habang sumisikat ang araw. Sa wakas, naligtas si Atlas ng ICN na dumating upang iligtas siya. Sa Earth, binisita si Atlas ng isang ICN agent na nagsabing maaaring taon bago ma-decode ang CPU ni Harlan. Inabot nito sa kanya ang isang bulaklak mula sa planeta na itinago ni Smith para sa kanya. Ngayon, bilang isang ranger, nakita ni Atlas ang isang bagong modelo ni Smith na sinubukan niyang muling likhain. Habang sinusubok ito, nag-link siya sa computer na paulit-ulit na nagsasabi ng mga bagay na sinabi niya kay Smith sa planeta. Napangiti si Atlas nang ma-realize niyang muling nakakonekta sila ni Smith, at tinanggap siya nito bilang isang ranger. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like sa aming channel at mag-subscribe kung nagustuhan mo ang mga ganitong content. Ipaalam din sa amin kung anong pelikula ang gusto mong ipa-recap.